Kung titignan mo tong mga stats ni Anthony Davis mga idol, okay naman yung mga games niya in terms of scoring and lalo syempre sa depensa. All-star numbers din talaga siya, averaging 23.9 points, 12 rebounds, 3.7 assists, and 3 blocks a game. Kilalang injury prone pero 1 game pa lang ang namimiss niya ngayong season, so mukhang okay naman ang pinapakita niya so far. Pero kung tinututukan mo ang mga laro ng Lakers, kahit pa sa panalo, parang hindi mo damang-dama na dinodominan ni Davis ang laro kahit nakakaya naman niya. Pag umuupo si Lebron tapos naiiwan siya sa court, bumababa ang kanilang production. Sa laro nila kontra sa Portland, medyo iba po itong usapan. Walang Lebron sa laro na ito, so no choice sa AD kundi dominahin at pangunahan ang kanilang offense. Sa tingin ko, dapat nilang dalasan tong mga ganito para kay Davis, yung inverted pick and roll. Madalas siya ang nagbibigay ng screen pero ngayon po itong guard na si D'Lo ang nagbibigay. Sabay si AD itong ball handler. Hirap itong si Ayton na labanan yan kasi hindi naman yan sanay magbantay sa perimeter. Kaya nga noong nag-switch na si Thibault, wala na siyang nagawa kundi i-foul to. Kumakambak na ang Portland sa mga oras na ito mga idol at 4 na lang po ang kalamangan ng LA mula sa kanilang double-digit lead. So kailangan umasa ng Lakers kay AD talaga para sa mga puntos. And may kita mong extra aggressive talaga siya. Umatake sa baseline sabay tin-triple team pa siya ng Portland. Okay na okay yung ganito kasi kita nyo naman ang daming nalilibre sa labas. So kahit na hindi po makakascore sa AD rito, yung presensya niya pa rin bilang isang star big ay damang-dama. Ngayong season mga idol, nag-average lamang po si AD ng 4.4 post possessions per game pero pasok na yan sa top 5 sa buong liga. Pero dito sa fourth quarter alone kontra sa Portland, mukhang nahigitan pa ni Davis yung 4.4 na post possessions niya at ngayon ay pumoposte na naman. So kitang-kita na dito sa fourth quarter, mas umaasa sila kay AD and rightfully so. Walang may kayang bumantay sa kanya dyan on a consistent basis. Kahit pa itong si Grant na nakakasabay naman pero kung magde-decide talaga si AD na umatake talaga at dominahin to, kayang-kaya naman niya. Tulad nga dito na pinwersa niya para sa left hook na ito. Again, pumaposte na naman si Davis at hindi siya ginagamit ngayon bilang isang pick and roll big. Tama lang din yan kasi si Camara tong tumatao sa kanya, rookie pa lang to, so dapat i-impose talaga ni AD ang will niya sa mga ganyang pagkakataon. Sa huling mga minuto ng laro, mas lumalapit talaga sila kay AD sa poste at nagkukumahog tong depensa ng Portland. Every time na may double kay AD sa poste, halos maganda ang nangyayari sa kanyang team kasi may libreng at least isa. Tingnan nyo si Sharp na mula kay Reddish, kumakaripas siya papunta ngayon kay Rui para i-cover to. Pero si Reddish naman din ang nalibre at nagkakat ngayon. Still, nakawala rin naman si Rui. Sinasabihan ni AD tong mga to na sa kanya tong right block. Kanina pa kasi siya pwesto sa poste so mataas na ang kumpiyansa niya. Kaya usog din tong sina Rui at Reddish papuntang kaliwa. And like I said, kung gugustuhin talaga ni AD, makakascore siya. Now, sa sobrang ganda ng epekto ni Davis dyan, kahit na wala pa siyang ginagawang move at kasasalo lang niya ng bola, dinodouble na siya kagad ni Ayton at Grant. Dito rin makikita yung importansya ng off-ball movement dahil tumatakbo si Rui dito para mag-cut. So itong mga magre-recover na defenders ay hindi na po nagkaroon ng sapat na reaction time para antabayanan pa si Hachimura. Classic dominating big man tong pinakita ni Davis mga idol mula sa poste. Kapag walang double, edi siya ang i-score. Kapag naman mabigat ang depensa, edi may nalilibreng kakampi. Noong first half, puro pa sila pick and roll which is hindi naman masama. Pero noong kinailangan nilang umasa sa production ni Anthony Davis, nag-deliver naman po siya sa fourth quarter at ina-anchor din talaga ang kanilang opensa. Kitang-kita sa stats yan dahil noong nasa floor siya sa larong ito, plus 17 ang kanyang team. Mas maganda to pag ganito pa rin ang galawan niya sabay kasama na rin niya sa floor si Lebron. Ganyan naman ang issue nila sa mga nakaraang taon kaya hopefully akuin na talaga ni AD yung responsibilidad na yan. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.